Pasensya na, tanda. Dahil walang tigal pong maaaring makalusot sa taglay kong depensa. Wika ni Fernan. Nanlaki ang mga mata ni Elias dahil hindi nito akalaing ganong kalakas ang taglay ni Fernan. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang kakayahan na yan? Tanong ng matanda habang umaatras. Hindi mo na kailangan pang malaman. Wala na ring halaga ang lahat para sa'yo. Ipaparanas ko sa'yo ngayon ang paghihiganti ng isang anak na nawalan ng ama. Wika ni Fernan. Ngunit bago pa man ito makalapit kay Elias, biglang nanigas ang kanyang katawan. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo maaring gamitin ang kakayahan sa pansariling kapakanan. Huwag kang magpapabulag sa galit mo. At isa pa, sa tingin mo, ito ba ang gustong mangyari ng iyong ama? Tanong ni Ugsad. Hayaan mo kung patayin ang taong yan, Ugsad. Tama lang sa kanyang mamatay. Tugon ni Fernan. Hindi, Fernan. Hindi ko hahayaang mabahira ng kasamaan ng mga kamay ng taong nangangalaga sa mutya ng Palawan kung itutuloy mo ito. Pasensya na, pero kakailanganin kong lisanin ang katawan mo at baliin ng ating kasunduan. Muling wika ni Ugsad. Natigilan si Fernan. Nakahinga naman ng maluwag si Elias. Anong problema? Bakit hindi mo ko sagurin, binata? Huwag mo sabihin hindi mo kayang pumatay. Tanong ni Elias. Huwag na huwag kang papatol sa pangungutya sa iyo, Fernan. Alalahanin mo, hindi pinagkatiwala sa iyo ang mutya ng Palawan kung gagamitin mo lang ito sa kasamaan. Muling wika ni Ugsad. Huminga ng malalim si Fernan at nagsalita. Salamat sa pagpapaalala, kaibigan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin. Tugon ni Fernan. Dali-dali itong tumakbo papunta kay Elias. Laking gulat ng matanda nang biglang maglaho sa paningin ng binata. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang pisngi na naging dahilan ng pagsubsob sa lupa. Akmang tatayo sana si Elias, ngunit bigla na naman siyang sinipa ni Fernan. Namilipit sa sakit ang matanda. Sa pagkakataong iyon, hindi niya na nagawa pang tumayo. Sa ginawa ko sa'yo, hindi mo na magagamit ang lakas mo at unti-unti kang manghihina. Malabo na ring gumaling ang mga bali mo sa katawan. Kaya habang buhay mong dadanasin ang pagiging lantang gulay, hanggang sa hilingin mo na lang ang kamatayan. Wika ni Fernan. Nalasog ang katawan ng matanda sa ginawa nito. Sa pag-aakalang magsisilbing aral ang nangyari. Ngunit makalipas lang ang ilang linggo. Matapos ang kaganapang iyon ay may isa na namang kalaban ang lumitaw. Nang mga panong iyon, nasa palengke si Fernan kasama si Baltasar. Namili ang dalawa ng kanilang mga pangangailangan sa bahay. Habang naglalakad sa kalagitnaan ng maraming tao, biglang napansin ni Fernan ang isang lalaking panay ang tingin sa tiyuhin. Tiyo, nakikita mo ba yung lalaking nasa kanan ko? Ayun, nakatayo sa tabi ng tindahan ng uling. Pasimpleng lumingon si Baltasar. Nakita kung sino ang tinutukoy ng binata. Ito ba? Nakababatang kapatid ni Elias ang taong yan. Si Berto. Hayaan mo na. Hindi niya naman tayo kayang galawin.
Umuwi na tayo nang makapagtanghalian na. Wika ni Baltasar. Naglakad ang dalawa pauwi ng tahanan. Sa kalagitnaan ng daan, nasingit ni Fernan ang tungkol kay Mang Elias. Gaano na po katagal ang alitan nila tatay at Mang Elias, tiyo? Kasi sa totoo lang po, simula bata pa ako, napapansin ko nang lagi nag-iiringan ng dalawang yun eh. Tanong ni Fernan. Hindi ko na maalala, Fernan. Pero matagal na silang hindi nagkakaintindihan. Hindi ko nga lang akalain na hahantong sa ganito. Simula pa ng mga binata kami, matindi ang galit ni Elias kay Manong Julio. Dahil inagaw nito ang kaisa-isang babaeng minamahal niya at yon ay ang iyong ina. Tugon ni Baltasar. Nagulat si Fernan sa naging sagot ng tiyuhin. Ngayon alam ko na ang dahilan ng alitan nila. Akala ko, dahil lang sa mga nagpapagamot eh. May malalim palang dahilan. Wika ni Fernan. Tama ka. Hindi lang ganong kababaw ang dahilan. Noon pa man ay may malaki ng inggit si Elias kay Manong Julio. Ilang beses na din niyang pinagtangkaan ang buhay ng tatay mo. Kaso ni minsan hindi ito nagtagumpay. Ngayon lang kung kailan mahina na si Manong. Tugon ni Baltasar. Sa kalagitnaan ng paglalakad, hindi sinasadyang naputol ang hawakan ng bayong na bitbit ng binata. Tuluyang nagkalat ang mga pinamili nito. Akmang dadamputin sana ni Baltasar ang nagkalat na pinamili. Nang mamataan ang mga aninong nakapaligid sa kanila. Pasimple itong tumayo at lumapit kay Fernan. May mga nakasunod sa atin, Fernan. Maganda ka. Siguradong mapapalaban tayo. Wika ni Baltasar. Inikot ni Fernan ang tingin sa paligid. Napansin din ang sinasabi ng tiyuhin. Talaga nga naman oo. Kung kailang gutom na ako eh. Saka nagpakita ang mga to. O ano na? Tatayo na lang ba kayo dyan? Wika ni Fernan. Isa-isang naglabasan mula sa masukal na gilid ng daan ang mga figura. Mga tao ito na kapwa may dalang sandata. Isang bagay lang ang naisipan ng magtiyuhin ng mga sandaling iyon. Tinambangan sila ng mga kalaban. Isa na nga sa mga ito ay si Berto. Parang hindi kita kilala, Berto. Sa inyong magkapatid, ikaw lang ang walang taglay na aral. Sa tingin mo, may magagawa ang bilang nyo sa aming dalawa? Wika ni Baltasar. Ibahin mo ako ngayon, Baltasar. Hindi na akong dating Berto na nakilala mo. Nakikita mo ba ang mga taong ito? Sila ay nabibilang sa sektang pinamumunuan ko. Isang samahan ng mga antingerong nangungulekta na mga mutya. Nararamdaman namin ang tangan ng pamangkin mo. Kaya nandito kami. Tugon ni Berto. Nakita ni Fernan na napakaraming suot na mutya ng mga kalalakian. Tiyo, anong gagawin natin ngayon? Lalaban ba tayo o tatakbo? Tanong ni Fernan. Tatakbo tayo, Fernan, pero hindi para tumakas. Sundan mo ang gagawin ko. Tugon ni Baltasar. Matapos ay mabilis itong tumakbo papasok sa kagubatan. Dali-dali namang sumunod ang binata. Pagpasok sa gubat ay naglabas ng supot ang tiyuhin at binuksan ito. Laking gulat ni Fernan nang makitang punong-puno ng makamandag na insekto ang supot. Dali-dali niya itong isinaboy sa lupa at inutusan si Fernan na umakyat sa puno. Kagad namang sumunod ang binata. Gumapang ang mga insekto papunta sa kinakatayuan ni Baltasar. Gumapang ng paikot ang mga ito sa kanya. Sakto namang pagdating ng mga kalalakihan,
Napaatras ang mga ito dahil hindi nila akalaing mambabarang ang kanilang kakarapin. Sinasabi ko na nga ba? Totoo nga ang sabi ni Manong Elias. Isa kang mambabarang. Huwag kayong matakot sa kanya, sugurin nyo. Ang makakapatay sa kanya, merong pabuya sa akin. Wika ni Berto. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga kasamahan nito. Ngunit nang makalapit sila kay Baltasar, kinuyog sila ng mga insekto. Hindi kayo makakalusot sa depensa ko. Pasensya na, pero mukhang dito mamamatay ang mga kasama mo, Berto. Malaking pagkakamali ang pagsunod nyo sa akin. Sana magsilbing aral sa inyo ang naganap. Wika ni Baltasar habang pinagmamasdang mamilipit ang mga kalaban. Hindi makapaniwala si Berto sa nakikita. Dali-dali itong tumakbo upang tumakas. Akmang hahabulin pa sana ni Fernan, ngunit pinigilan siya ng tiyuhin. Huwag kang bababa ng puno, Fernan. Sa oras na maramdaman ka ng mga insektong ito, siguradong susugurin ka din nila. Biglang natigilan ang binata. Pinagmasdang unti-unting mamatay ang mga kasamahan ni Berto. Maya-maya pa ay tinawag na pabalik ni Baltasar ang kanyang mga alaga. Bumaba na ng puno si Fernan. Ibang klase pala ang kakayahan mo, Tio Bal. Biruin mo. Nagawa mong talunin ang mga kalaban mo nang hindi umaalis sa pwesto. Wika ni Fernan. Ngunit laking gulat nito nang biglang bumagsak sa lupa ang tiyuhin. Bilisan natin, Fernan. Tulungan mo kung makaalis sa lugar na ito. Agad namang inakay ng binata ang tiyuhin. Nang makarating sila sa tahanan, pinaliwanag ni Baltasar kung bakit siya nawala ng lakas. Matinding enerhiya ang kailangan upang pasunurin ng mga insekto. Mabuti na lang at tumakas si Berto dahil 5 minuto lang ang bisa ng orasyon. Kapag lumagpas, maging ako ay kakainin ng sarili kong alaga. Wika ni Baltasar. Kung ganoon, Tiyo, bakit pinili niyong gamitin ang kakayahan kahit alam niyong mapapahama ka? Tanong ni Fernan. Nawala na sa akin ang nakakatanda kong kapatid. Hindi ko hahayaang may mangyari sa nag-iisa niyang anak. Magpahinga ka na. Napakadami pa nating kailangang gawin bukas. Wika ni Baltasar. Hindi na nagtanong pa si Fernan. Salip ay pumasok ito sa kwarto upang magpahinga. Kinabukasan, maagang nagising ang binata sa ingay ng alagang manok. Pumunta ito sa kusina upang magtimpla ng kape. Pagkatapos ay lumabas ito sa bakuran upang magsimula sa araw-araw na gawain. Nakita ni Baltasar ang binatang nagsisibak ng kahoy. Dali-dali niya itong pinuntahan upang tanungin. Anong ginagawa mo? Bakit ka pa nagsisibak ng kahoy? Anumang oras, darating na ang mga pasyente mo. Kaya maligo ka na nang maaga tayong makapagsimula. Dali-daling binitawan ni Fernan ang palakol. Sinunod ang utos ng tiyuhin. Sakto namang kakatapos pa lang niyang magbihis nang mapansin ang napakaraming tao na nag-aabang sa labas ng tahanan. Tio Bal, alam niyo namang wala na si tatay, di ba? Bakit niyo sila hinayaang pumasok? Tanong ni Fernan. Kahit nawala si Manong Julio, hindi naman nawala ang itinuro niya sa'yo. Kaya gamitin mo ito upang hindi masayang. Hala, sige, lumabas ka. Doon mo simula ng panggagamot. Tugon ng tiyuhin. Huminga ng malalim ang binata. Nag-aatubiling humakbang palabas ng tahanan.
Ito ang unang beses niyang manggagamot na wala ang ama. Ito rin ang unang beses niyang sumabak sa gamutan na siya ang magpapasya. Sige po, Tiyo. Papasukin niyo po ang unang pasyente. Agad namang pinapasok ni Rosing ang ilan sa mga pasyente. Sinimulan na ng binata ang gamutan. Ang unang pasyente ng binata ay isang matandang lalaking nabati ng engkanto. Matagumpay niyang nagamot ang unang pasyente at dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Fernan. Nairaos ng binata ang buong araw ng maayos. Nagawa nilang gamutin ang lahat ng bumisita. Ngunit habang nag-aayos ng kagamitan, may dumating na mag-asawa. Napansin ni Fernan na nahihirapang maglakad ang babae. Sinalubong ito ni Rosing. Tinanong kung ano ang kanilang sadya. Hindi naririnig ni Fernan ang usapan ng tatlo. Pinili na lang nitong antayin ng tiyuhing makabalik sa loob ng tahanan. Napatingin ang lalaki kay Fernan. Kitang-kita nito ang matinding pag-aalala sa mukha ng matanda. Maya-maya pa, lumapit si Rosing sa kanya. Fernan, nakakaawa yung kalagayan ng mag-asawa. Kaso lang tapos na ang oras ng gamutan eh. Kaya ang sabi ko, bumalik na lang sila kinabukasan. Tinignan ng binata ang mag-asawa. Papasakay na ito sa kanilang sasakyan. Kaya dali-dali itong tinawag ni Fernan. Sandali lang po. Ano po ang may tutulong ko sa inyo? Tanong ng binata. Hinayaan niya itong pumasok sa tahanan. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa na kahit hinang-hina na ang ginang ay nagawa pa nitong ngumiti. Ay maraming salamat po at pinaunlakan mo kami. Yung asawa ko, kailangan niya ng tulong mo. Wika ng matanda. Nagpakilala ito bilang Gidon. Alam niyo naman pong hindi ko tatanggihan ang sino mang humingi ng tulong. Ano po bang nangyari? Tanong ng binata. Pinaliwanag ni Mang Gidon. Isang aswang ang may gawa ng pagkakasakit ng ginang. Ayon pa dito, sinubukang niyang gawin ang asawa, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya naman tinamaan na lang ito ng karamdaman. Nakikinig lang si Fernan sa kwento ng matanda nang biglang sumabat sa usapan si Baltasar. Hindi tuluyang natatanggal ang sumpa ng yanggaw sa katawan ng asawa mo. May natirang kayaw sa kanya, kaya nanghina siya ng husto. Wika ni Baltasar. Sa mga hindi nakakalam, ang kayaw ay isang uri ng likidong may hahalin tulad sa laway na inilalabas ng mga suso. Malagkit ito, napakalapot, at kahit anong gawin, hindi mo ito basta-bastang matatanggal. Maliban na lang kung malawak ang kaalaman mo sa panggagamot ng yanggaw. Tama ka. May kayaw nga na natira sa katawan niya. Nahirapan yung albularyo eh. Kaya sinukuan na lang. Wika ni Mang Gidon. Sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Ito ang unang beses kong gagamot ng nayanggaw. Kaya wala akong kaalaman sa pagtanggal ng kayaw. Pero gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo at tuluyang magwakas ang paghihirap ng asawa niyo. Tugon ni Fernan. Ako na ang gagawa, Fernan. Alam ko kung paanong tanggalin ang kayaw sa katawan ng asawa niya. Pero pangungunahan ko na po kayo. Isa akong mambabarang. At ang tanong dito, handa po ba kayong ipagkatiwala ang buhay ng asawa niyo? Tumayo si Mang Gidon. Hinawakan sa balikat si Baltasar. Wala na akong pakialam kung ano ka pa. Hindi ako nang huhusga. Batay na din sa kilos mo. Alam kong mabuti kang tao. Kahit anong aral ang nalalaman mo,
Ipagkakatiwala ko ang buhay ng asawa ko sa iyo. Wika ni Mang Gidon. Yan lang ang kailangan kong marinig. Fernan, ihanda mong isang planggana ng mainit na tubig. Kunin mo din ang maliit na supot na yon. Utos ni Baltasar. Sabay turo sa maliit na supot na nakalapag sa altar. Nang makuha ni Fernan ang lahat ng kailangan, nagsimula na itong manggamot. Inilapag ng binata ang plangganang may mainit na tubig sa paanan ng ginang. Pinaupo ito ng tuwid. Sinabihan din ni Baltasar si Mang Gidon, huwag lalapit kahit anong mangyari at huwag na huwag makikialam. Tumango naman ito bilang tugon. Naupo sa isang sulok habang pinagmamasdan ang asawa na ginagamot ni Baltasar. Nag-usal ito ng mga dasal. Inihip sa kanyang palad. Dinampi sa noo. Dinampi sa dibdib ng ginang. Nanlaki ang mga mata nito at napatingin kay Fernan. Hindi maaari. Mang Gidon, ang asawa niyo, isa ng ganap na aswang! Laking gulat ni Fernan sa sinabi ng syuhin. Napatayo din si Mang Gidon nang malaman ito. Hindi pwede. Sinabi sa amin ni Elias na tinanggal niya ang yanggaw. Tanging kayaw lang ang naiwat sa katawan na asawa ko. Tumawa ng malakas si Baltasar at sinagot si Mang Gidon. Sinasabi ko na nga ba, imposibleng matanggal ang yanggaw nang hindi sumasama ang kayaw. Nababalot ito sa katawan ng anumang nilalang na itinanim sa katawan ng biktima. Walang makakasira nito, maliban na lang kung mapipisa na ang yanggaw sa loob ng katawan ng biktima. Napagtanto ni Mang Gidon, nilinlang sila ni Elias. Imbis na tanggalin ang yanggaw, mas pinabilis nito ang pagkapisa ng nilalang sa loob ng katawan ng asawa ni Mang Gidon. Sabihin mo sa akin, ano ang maaari kong gawin para mailigtas ang asawa ko? Tiyo Bal, alam kong may paraan pa para palisin ang pagkaaswang ng asawa ni Mang Gidon. Kaya pakiusap, tulungan niyo po sila. Wika ni Fernan. Meron pa, ngunit mapanganib ito para sa pasyente. Kaya muli kitang tatanungin, Mang Gidon. Handa ka bang ipagkatiwala ang buhay ng asawa mo sa kamay ng isang kagaya ko? Uulitin ko din ang tugon ko sa iyo, Baltasar. Gawin mo ang lahat. Wala akong pakialam kung mambabarang ka pa. Ang mahalaga sa akin, mailigtas ang buhay ng asawa ko nang makapamuhay kami ng maayos. Tumango si Baltasar. Sa pagkakataong iyon ay lumabas ito ng tahanan. Pumunta sa kawayanan sa likod ng bahay. Paulit-ulit na kinatok gamit ng kitang ang pinakamalaking puno. Nakadungaw sa bintana si Fernan ng mga sandaling iyon. Kaya kitang-kita nito ang mga insektong naglabasan sa bitak ng kawayan. Maliliit na insekto na maihahambing sa langaw. Ngunit may matutulis itong panusok sa puwetan. Tinipon ni Baltasar ang mga insekto at muling pumasok sa tahanan. Ito ang gagamitin ko para alisin ang nilalang sa katawan ng asawa niyo. Kaya magtiwala ka lang sa gagawin ko, Mang Gidon. Hindi na sumagot pa si Mang Gidon. Sa halip ay pinanood na lang nito si Baltasar habang ginagamot ang asawa. Inutusan nito ang mga insektong magsipasok sa bunganga ng ginang. Matapos ay sinabihan silang magpahinga na muna dahil kinabukasan pa nila malalaman ang mangyayari. Ang mga alaga ko ang siyang kakain sa nilalang na nasa loob ng katawan ng asawa niyo. Sinisigurado kong hindi magtatagal. Magagawa nilang ilabas ang lahat ng ito. Wika ni Baltasar. Sinabihan nito si Fernan na magbantay sa labas.
dahil siguradong nasa paligid lang ang aswang na may gawa ng pangyayanggaw. Hindi nga nagkamali ang Shuhin. Ilang minuto pa lang na nakatayo sa labas ng pintuan si Fernan. Naramdaman na nito ang kakaibang puwersa sa paligid. Maya-maya pa, may mga kaluskos na narinig sa paligid ang binata. Tumingin ito sa buong lugar. Habang humahakbang palayo sa tahanan, laking gulat ng binata nang biglang may lumabas na malaking nilalang. Kaagad siya nitong sinunggaban. Mabilis namang nakabawi ang binata. Nagawang sipain ang kalaban palayo. Matapos ay dali-dali siyang bumangon upang bunutin ang gulok na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Mga walang iya talaga kayo. Ngayon siguradong magbabayad kayo. Wika ni Fernan. Sinugod nito ang aswang. Sumalubong din ito sa kanya. Inundayan ito ng kalmot ang binata, ngunit nagawa niya itong sanggain gamit ang gulok. Laking gulat ng nilalang dahil sa taglay na lakas ni Fernan. Isang kamay lang ang gamit ng binata, ngunit nagawa niyang kontrahin ang napakalakas na atake ng kalaban. Mas lalo pa itong nagulangtang nang itulak siya ni Fernan gamit ang ulo na parang kalabaw. Tumama sa isang tumpok na sinibak na panggatong ang nilalang, dahilan para matusok ito ng mga matutulis na kahoy. Sa pag-aakalang tapos na ang laban, isinuksok ni Fernan ang kanyang itak. Naglakad papasok ng tahanan. Akmang sasampa na ito sa atangan, bigla na lang siyang dinagit ng isang hindi nakikitang nilalang. Ibinagsak ang binata sa nakatumpok na dayami, malapit sa mismong pasukan ng tahanan. Napatingala si Fernan. Nasipat ang napakalawak na pakpak na kung titignan ay parang pakpak ng paniki. Dali-daling tumayo ang binata dahil nakita niya itong bumubulusok papunta sa kanya. Inantay ng binata na lumapit sa kanya ang nilalang. Hinawakan ito sa mga paa sabay hila pa ibaba. Humampas sa putikan ang nilalang. Bagyang natagalan sa pagbangon dahil sa lalim ng pagkakabaon nito. Galit na lumingon ang nilalang sa kanya. Muling ikinumpas ang pakpak upang lumipad. Pero dahil sa bigat ng putik na kumapit sa mga ito, hindi niya nagawang umangat sa lupa. At nang muli itong tignan ni Fernan, papasagod na ito sa kanya. Hinawakan ng binata sa ulo ang nilalang at muling ibinaon sa putik ang ulo. Hindi magawang alisin ng aswang ang kamay ni Fernan, kahit anong pagpupumiglas ang gawin nito. Ilang ulit niya itong ginawa hanggang sa nakontento ang binata sa ginagawang paglunod sa aswang. Inangat nito ang ulo ng nilalang at nagsimulang magtanong. Sinong nag-utos na sumalakay kayo? Magsalita ka. Tanong ni Fernan. Huwag kang magmaang-maangan. Alam mo kung sino ang may gawa nito. Ang bilis mo namang makalimot. Sino ba ang albularyong ipinahiya mo? Napagtanto ng binata na tama ang iniisip. Si Elias nga ang may gawa ng pagsalakay. Sinasabi ko na nga ba? Umanda sa akin yung matandang yan. Hinayaan ko na nga siyang mabuhay. Ito pa ang igaganti niya. Tugon ni Fernan. Sa tingin mo yun lang ba ang dahilan ng pagsalakay namin? Nagkakamali ka. Baka nakakalimutan mo ang pasyente sa loob ng tahanan niyo. Muling wika ng aswang. Sa pagkakataong iyon, marahang binunot ni Fernan ang gulok sa kanyang tagiliran. Isinaksak sa leeg ng nilalang. Matapos patayin ng kalaban, dali-dali itong pumasok sa tahanan. Laking gulat ng binata nang biglang humagis palabas ng pintuan si Mang Gidon. Mabuti na lang at nasalo ito ng binata. Ngunit nawalan ng malay ang Ginoo dahil sa lakas ng atake na tumama sa kanya.
Nang mag-angat ng tingin ng binata, wala nang malay ang dalawang tiyuhin. Tanging nakatayo na lang ay ang asawa ni Mang Gidon. Sabihin niyo po sa akin kung anong nangyari. Sinong may gawa nito? Tanong ni Fernan. Ngunit tumawa ng nakakaloko ang ginang. Hindi pa ba malinaw na ako ang may gawa ng lahat ng ito? Nalinlang ko kayo. Hindi ko alam na ganun ka pala kadaling maloko. Tugon ng ginang. Matapos ay kagad itong tumalon sa bintana. Dali-dali namang hinabol ni Fernan ang aswang. Sa pagkakataong ito, nagsuot sa kagubatan ang kalaban. Alam ni Fernan na maaaring may mga kasama itong nakatago doon. Ngunit hindi nag-atubili ang binata. Alam niya sa sarili na hindi siya iiwan ng tangang gamit. Biglang nawala sa paningin ang hinahabol nitong aswang. Huminto si Fernan at nakiramdam. Rinig nito ang mahinang yabag ng mga paa mula sa paligid. Nanatiling nakamatsyag si Fernan sa buong lugar nang biglang may sumakmal sa kanya mula sa likod. Nagsipag-angil ang iba pang nilalang na nagtatago sa dilim. Isa-isang lumantad nang makita nilang napaluhod ang binata habang kagat-kagat ng isang malaking itim na aso. Sa pag-aakalang nasukol na nila si Fernan, nagsipaglapitan ang mga nilalang. Ngunit laking gulat ng mga ito nang biglang hinawakan ng binata ang leeg ng malaking aso. Inihagis ito papunta sa mga papalapit na kalaban. Ni hindi man lang nagalusan ng binata, na labis namang ikinagulat ng mga kalaban. Pasensya na kayo. Walang sandatang makakabaon sa balat ko. Malaking pagkakamali ang kinalaban niyo ako eh. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang kahangalang ito. Wika ng binata sabay sugod sa mga kalaban. Hindi mawari ng mga ito kung aatras ba sila o makikipaglaban. Hindi nakagalaw ang mga aswang dahil sa kanilang nasaksihan. Ngunit napagtanto ng mga ito na hindi sila maaaring matalo sa labang iyon. Sabay-sabay na sumugod ang mga nilalang. Sa pag-aakalang madadaig nila si Fernan dahil sa bilang, isa-isang pinagsusuntok ng binata ang mga ito. Sa lakas ng pagkakatama ng kamao ng binata sa katawan ng kalaban, halos madurog ang mga buto nito. Nang maubos ni Fernan ang lahat ng sumugod sa kanya, napagpasyahan ng binatang salakayin ng tahanan ni Mang Elias. Paglabas nito sa gubat ay sinalubong siya ni Baltasar na nooy medyo nanghihina pa. Nasaan? Nasaan yung asawa ni Gidon? Tanong ni Baltasar. Hindi ko na po naabutan, tiyo. Pero alam ko kung saan siya mahanap. At doon ako pupunta ngayon. Tugon ng binata. Sasama pa sana si Rosing sa dalawa. Ngunit minabuti na lang ni Baltasar na iwanan ang kapatid. Manong Rosing, maiwan ka sa bahay. Hindi pwedeng mawalan ng tao doon. Kami na ni Fernan ang bahala. Walang nagawa si Rosing kung hindi sundin ang sinabi ni Baltasar. Napagtanto nito na hindi niya kakayanin ang magiging laban. Sige, may iwan na lang ako sa bahay. Kung sakaling mapahama kayo, walang gagamot sa inyo eh. Mag-ingat kayong dalawa. Wika ni Rosing. Matapos ng pag-uusap ay kaagad nang lumakad ang dalawa papunta sa pinagtataguan ng pamilya ni Mang Elias. Malayo pa lang sila sa mismong tahanan. Sinalubong na ng mga kalaban. Mabilis namang kumilo si Fernan upang pigilan ang mga ito. Habang si Baltasar nagsasagawa ng ritual para tawagin ang kanyang mga nakatagong alaga. Dito napagtanto ni Fernan na hindi basta-bastang mambabarang ang tiyuhin dahil hindi lang insekto ang kaya nitong utusan, maging ang makamandag na ahas at mga ibong mandaragit ay nagagawa nitong pasunurin.
Habang nakikipaglaban si Fernan, hindi nito maiwasang mamangha sa mga nagagawa ng tiyuhin. Hanggang sa tuluyan nilang nalampasan ang malakas na depensa ng kalaban. Nakarating ang dalawa sa mismong tapat ng tahanan ni Mang Elias, na nooy nag-aantay sa kanila kasama si Brando. Nang makita ni Fernan ang dalawa, hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Dali-dali nitong binunot ang sandata at kaagad na sinugod si Mang Elias. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na may patibong na nag-aantay sa kanila ng tiyuhin. Pag-apak ni Fernan sa atangan ng tahanan, bigla na lang itong nakaramdam ng panghihina. Unti-unting bumagsak ang katawan ng binata. Sa pagkakataong iyon, maging si Ugsad ay halos hindi na din makatagal. Sikapin mong tumayo, Fernan. Sa'yo nakasalalay ang kaligtasan nating dalawa. Wika ni Ugsad. Patawad, Ugsad. Pero, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Biglang tumawa ng malakas si Brando. Marahan itong lumapit sa kinaroroonan ng binata. Ano nang gagawin mo ngayon? Hindi umubra ang mutya ng Palawan mo. Walang panama ang anumang mutya sa pambasag na dasal na gamit ko. Wika ni Brando. Tama siya, Fernan. Hindi natin magagawang manalo sa kanya. Ito na ang katapusan natin. Dito na tayo mamamatay. Wika ni Ugsad. Nag-angat ng tingin si Fernan at nakitang abalang nakikipaglaban si Baltasar. Hindi, Ugsad. Alam kong magagawa natin tong lampasan. Magtiwala ka lang sa akin. Wika ni Fernan. Bagaman ramdam ng binata na wala ng pag-asa, hindi pa rin ito sumuko. Pilit niyang itinayo ang sarili gamit ang lakas. Hindi na magawang tumulong ni Ugsad dahil siya ang punterya ng pambasag na dasal. At saktong nakatayo na ang binata, muli na naman itong bumagsak nang sipain siya ni Brando. Talagang matapang ka, ah. Sige, tignan natin kung hanggang saan ang tibay mo. Wika nito habang paulit-ulit na sinipa si Fernan. Napansin naman ni Baltasar ang ginagawang panggugulpe ni Brando sa pamangkin. Kaya mabilis itong nagpakawala ng ilang alaga upang saklolohan ang binata. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa naman itong pigilan ni Elias. Huwag kang makialam sa kanila, mambabarang. Ako ang kalaban mo. Wika ni Elias. Isa-isang nagpulasan ang mga aswang upang magbigay daan kay Elias. Ganun ba? Pwes, pasensya ka na. Hindi kita uurungan. Tugon nito sabay takbo papunta kay Mang Elias. Laking gulat naman ng matanda dahil hindi niya akalaing makikipaglaban ng pisikal si Baltasar. Mabilis naman itong umiwas. Nagawa pang batuhin ng tigalpo ang katunggali. Ngunit dahil sa taglay na kakayahan ni Baltasar, mabilis niya itong napigilan. Hindi uubras sa akin ang simpleng dasal mo, tanda. Wika ni Baltasar. Sabay ihip ng orasyon sa mata ni Mang Elias. Nanatili lang itong nakatayo habang nanginginig ang katawan. Naglakad paikot sa kanya si Baltasar habang kinakausap si Elias. Managinip ka muna, tanda, at sa mundo kung nasaan ka ngayon.
Ako ang kinikilalang Panginoon. Hawak ko ang buhay mo at ako lang ang makakapagpalabas sa iyo sa lugar na yan. Wala ding silbi kung papatayin ako ng isa sa mga alipores mo dahil mas lalo kang hindi makakabalik sa iyong katawan. Napasigaw si Mang Elias. Kitang-kita sa mukha nito ang matinding takot. Hanggang sa kusang bumagsak ang katawan ng matanda. Matapos ng laban, pinuntahan ni Baltasar ang pamangkin upang tulungan. Nang makita ni Brando ang nangyari kay Mang Elias, mas lalong sumiklab ang galit nito. Tumakbo papunta kay Fernan. Akmang sasaksakin ng gulok ang binata nang bigla itong tinamaan ng malaking bato sa ulo. Pagbagsak ni Brando ay siya namang pagkawala ng bisa ng orasyong ginagamit nito kay Fernan. Tumayo ka, Fernan. Kailangan na nating tapusin ang labang ito. Wika ni Baltasar. Kung gaano kabilis ang pagkawala ng lakas ni Fernan, ganon din kabilis ang pagbalik ng kakayahan nito. Maging si Ugsad ay nanumbalik na ang lakas. Maghanda ka, Fernan. Hindi patapos ang laban. Napatingin si Fernan sa kinakatayuan ni Brando. Nakita nito ang anino ng malaking nilalang. Unti-unti itong lumalabas sa liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Fernan nang tuluyan itong masilayan. Ugsad, sabihin mo sa akin, nakikita mo ba yung nakikita ko? Isang bawa! Oo, Fernan. Kitang-kita ko. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Gabon. Gabon? Sino naman yun, Ugsad? At saka, bakit nasa panig siya ng kalaban? Pag-uusap ng dalawa. Pinaliwanag ni Ugsad kung ano ang nangyari kay Gabon at kung bakit ito pumanig sa kasamaan. Ayon kay Ugsad, si Gabon ay isa sa mga pinalalubol o yung mga nilalang na pinalaya sa kanilang angkan dahil sa mabigat na kasalanan. Sa kasong ito, pinatay ni Gabon ang kanyang amang hari. Tama ang narinig mo, Fernan. Isang maharlikang bawa si Gabon. Nang magtagumpay ang aking ama sa pagpapaalis sa kanya, kami ang pumalit sa pwesto ng mga maharlika. Kaya huwag kang magtataka kung bakit mas lalong sisiklab ang galit niya kapag nalaman niyang nasa loob ako ng katawan mo. Wika ni Ugsad. Maya-maya nga ay tuluyan ng lumantad sa liwanag ng buwan si Gabon. Nanlaki ang mga mata ni Fernan nang makita kung gaano kalaki ang itsura nito. May taas na halos 9 na talampakan. Napakahaba ng mga sungay nito. Nakakurba at halos magdikit na ang magkabilang dulo. Nakakwintas sa leeg nito ang napakadaming bungo na mula sa iba't ibang nilalang na nagsisilbing tropeyo ng nilalang sa bawat laban niyang pinagdadaanan. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong takot, Ugsad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang nanlambot yung tuhod ko eh. Wika ni Fernan. Huwag kang mag-alala, Fernan. Kasama mo ko sa labang ito. Magtiwala ka sa lakas at kapangyarihan ng mutya ng Palawan. Tugon ni Ugsad. Hinawakan ng binata ang suot na mutya. Kahit papano ay nagbigay ito ng lakas ng loob sa kanya. Bakit mo ko pinatawag, Brando?
Alam mo bang, oras ng pahinga ko ngayong kabilugan ng buwan. Wika ng nilalang. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang boses nito, na lalo pang nakapagpadagdag ng nararamdamang takot ni Fernan. Maging si Baltasar ay hindi makagalaw sa kinakatayuan. Ano pang ginagawa mo, Fernand? Sinabi ko sa'yong magtiwala ka sa akin. Alisin mo ang takot sa iyong isipan. Wika ni Ugsad. Pasensya na, Ugsad. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung takot na to eh. Wika ni Fernan. Naputol ito nang magsalita si Brando. Wala naman. Gusto ko lang sanang singilin ka sa naging kasunduan natin. Ibibigay ko na ang gusto mo. Ngayon tumupad ka sa ipinangako mo sa akin. Wika ni Brando sabay turo kay Fernan. Napalingon si Gabon at tumawa ng malakas. Anong sinasabi mo? Dahil lang ba sa bubuwit na yan, kaya mo ko pinatawag? Ito lang ba ang kapalit ng pag-aalay mo ng buhay ng mga dalaga sa akin? Napakadali lang pala. Hindi ako aabutin ng 1 minuto. Tugon ni Gabon habang naglalakad papunta kay Fernan. Huwag kang magpakampante. Hindi mo alam ang kayang gawin ng binatang yan, Gabon. Wika ni Brando. Tumahimik ka na lang at manood. Tugon ni Gabon sabay suntok kay Fernan. Sa sobrang lakas ng buwelo ni Gabon, nagliparan ang mga dahon sa paligid. Ngunit laking gulat nito dahil nang tumama ang kamao kay Fernan. Hindi man lang ito natinag. Nang humupa ang alikabok at mga dahon, nanlaki ang mga mata ni Gabon dahil kitang-kita niya kung paanong sinalo ng binata gamit ang kaliwang kamay ang kanyang atake. Anong klaseng tao ka? Paano mo nagawang saluhin ang atake ko? Tanong ni Gabon. Mabuti naman at nagtagpo na tayo ng landas dito sa mundo ng mga tao. Matagal na kitang hinahanap upang ibalik sa mundo natin, Gabon. Ngayon hindi na kita papakawalan. Ibabalik kita upang harapin ng mga kasalanan mo sa aking ama at sa Korean. Dali-daling hinugot ni Gabon ang kanyang kamay. Laking gulat nito dahil pamilyar ang boses na naririnig nito. Ugsad, paano nga? Walang iya ka. Oo, mabuti nga nagkita tayo dito sa mundo. Dahil matagal ko nang inaasam ang kamatayan mo. Tugon ni Gabon. Sa pagkakataong iyon, kinausap ni Ugsad si Fernan na siya na ang lalaban. Pumayag naman ang binata. Walang problema, kaibigan. Si Brando, ako nang bahala sa kanya. Wika ni Fernan. Matapos itong magsalita ay naghiwalay ang dalawa. Lumabas sa katawan ni Fernan ang isang malaking nilalang na nababalot ng gintong liwanag. Mag-iingat ka, mahal kong kaibigan. Ikaw din, kaibigan. Mag-iingat ka. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay kanya-kanyang sugod ang mga ito sa kalaban. Paano mo ako malalabanan? Wala na ang gabay ng mutya sa katawan mo. Pangungutya ni Brando. Ipapakita ko sa iyo ang totoo kong lakas. Oo,
Wala na sa katawan ko ang gabay ng mutya ng Palawan. Pero nasa akin naman ang kapangyarihan ng mutya. Tugon ng binata sabay suntok kay Brando. Tumilapon ito sa malayo. Napalingon sina Ugsad at Gabon dahil sa lakas ng pagkakampas ni Brando sa puno. Paanong nananatili sa katawan ng binatang yan ang lakas mo, Ugsad? Anong ginawa mo? Tanong ni Gabon. Hindi mula sa akin ang lakas na yan, Gabon. Likas kay Fernan ang taglay niyang kakayahan. Kahit wala ako, magagawa niyang makipagsabayan kahit magsabay pa kayong dalawa. Hindi makapaniwala si Gabon sa nakikita. Sa isang bagsak ay nagawang patayin ni Fernan si Brando. Isinunod ng binata ang mga kasamahan nilang aswang. Isa-isa niya itong pinagpapapatay. Hanggang sa wala nang natira. Wala ni isa sa mga ito ang nakaligtas sa galit ng binata. Nakatayo lang si Gabon ng mga sandaling iyon. Habang pinapakiramdaman ang susunod na gagawin ni Fernan. Bagaman may usapan sila ni Ugsad, hindi nito napigilan ang sariling hamunin ang napakalaking nilalang. Ugsad, pwede bang ibalato mo na din sa akin yung isang yan? Wika ni Fernan. Napangiti si Ugsad dahil alam nitong kahit tumanggi siya ay wala ding magagawa. Walang problema. Ikaw na ang bahala sa kanya. Hindi ako makikialam. Matapos magsalita ni Ugsad, walang pagdadalawang isip na sinugod ni Fernan ang kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Gabon dahil napakabilis nitong kumilos. Nagulat na lang ito nang biglang maglaho ang binata sa paningin. At nang lumitaw ito, nakaunday na ang kamao sa kanyang muka. Isang malakas na suntok ang ibinigay sa kanya ng binata. Tila kulog na dumagundong ang lupa nang bumagsak si Gabon dahil sa lakas ng pagkakasuntok ni Fernan. Hindi nito akalain na sa likod ng katawan ng binata, magagawa siyang pabagsakin. Marahang tumayo ang nilalang at galit na sinugod si Fernan. Ngunit kagaya ng nauna, hindi niya ito magawang abutan. Masyadong mabilis ang kilos ng binata para sa kanya. Sunod-sunod na suntok ang natamo nito. Napapangiti na lang si Ugsad sa nakikita. Maging siya ay hindi inaakalang ganong kalakas ang taglay na kapangyarihan ni Fernan. Nagising ang kakayahan ni Fernan nung humiwalay ka sa kanya, Ugsad. Hula ko, umaasa ang pamangkin ko sa lakas mo, kaya hindi niya nailabas ang buong potensyal. Wika ni Baltasar. Tama ka, Manong Baltasar. Ang pakikipag-isa ko kay Fernan ang dahilan kung bakit nagising ang nakatago niyang lakas. Tugon ni Ugsad. Patuloy pa rin na ginugulpe ng binata ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong sumuko. Tama ka. Tinatanggap ko na ang pagkatalo. Kakaiba ang lakas mo. Hindi ko akalaing makakatagpo ako ng isang kagaya mo. Aaminin ko, minaliit kita. Wala akong personal na galit sa'yo, kaya hahayaan kitang mabuhay. Bumalik ka sa pinagmulan mo at huwag ka na magpapakita sa mundong to, ha? Kung masama ang pakay mo, huwag kang babalik. Dahil sa susunod, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Wika ng binata. Agad namang naglaho sa dilim ang malaking nilalang. Matapos ang labang iyon,
Napagtanto ni Fernan na may mas malaki pang tungkulin ang nakaatang sa kanya. Matapos ng kaguluhan, muling nagbalik sa normal ang pamumuhay nila Fernan. Tuloy pa rin sa panggagamot ang binata. Mas lumawak pa ang kaalaman sa larangan. Kinilala si Fernan sa iba't ibang panig ng bayan. Maging sa ibang bansa, nakarating ang taglay na kakayahan ng binata. Ilan sa mga naging pasyente ni Fernan, mga dayuhang wala ng lunas ang karamdaman. Naging masaya si Fernan dahil nagawa nitong tuparin ang sinumpaang tungkulin sa ama. Ito ay sa tulong ni Ugsad at sa tulong ng bisa ng Mutya ng Palawan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan, ano? Sobrang solid ng kwento na to kasi ibang-iba sa mga nakaraang istorya natin, sa mga nakaraang series natin. Pero simpleng katanungan para sa inyo, no? Kung napansin nyo, nagbago tayo ng pattern ng uploads every second day, pero 1 hour naman yung upload natin. Mas okay ba yung ganun sa inyo? Comment nyo lang para alam ko ang opinion nyo, mga kabayan. Muli maraming salamat. Paalam.